Nakaengkwentro ng tropa ng gobyerno sa isang checkpoint ang mga hinihinalang membro ng suicide squad ng MNLF faction ni Nur Miswari. Yan ay matapos mabistong isinilid ng mga rebelde sa sako ng bigas ang kanilang mga armas. Live pa rin mula sa Zamboanga City, may report si Jiggy Manica. Jiggy? Ma'am Jess, ang pinagmulan nitong pagkakaengkwentrong ito ay ang hindi pagtigil sa checkpoint nitong 8 kalalakihan o bago pa man dumating sila ng checkpoint ay bumaba na sila sa isang pampasaherong jeep na kanila sinasakyan. At nang sila'y sitahin ay pinaputukan na nila ang mga pulis at marines na sumita sa kanila. Bandang 1:00 ng hapon ito ang nangyari sa Mayor Haldon Street, Zamboanga City. Nagtakbuhan ng mga tao matapos na makapasok sa kanilang lugar ang isang grupo ng mga armado lalaki. Ang 8 sakay ng isang jeep biglang bumaba bago pa man dumating sa isang checkpoint. Dahilan para sila ay paghinalaan nang habulin ng mga marines at ng pulis na marilang ilan sa kanila. Kaya binaril din ng mga otoridad ang isang sospek habang arestado ang isa. Sumambulat sa daan ang dala-dala nilang bigas kung saan nakatago ang kanilang armas. Ayon sa pulisya, mga miyembro ng suicide squad ang 8 lalaki. Ilan sa kanilang mga gamit, kinailangan pang inspeksyonin ng mga bomb squad para i-clear sa bomba. Pagkakos, yung isa bumunot ng baril para biren ako. Buti nga nakita ng body ko na yung si SP1 Roca, pinalo ng baril, nang hinampas ng M16. Inagaw din ng isa, bali dalawa na sila nag-aagawan laban doon sa tao ko yun. Tapos pinaputukan nila ako dito, tsaka yung mga marines na approaching, yun. Kapat po sila? 8 yan, bali 8. Nang makapanayam ng GMA News ang dalawa, sinabi nilang ipinabitbit lamang sa kanila mga baril para itawid sa isang checkpoint. Wala akong robot. Civilian? Bakit napasama ka? Inutusan na po ako magdala. Tumulong lang ako. Habang naghihintay ng ambulansya, nagsagawa ng clearing operations ang Marines sa pag-aakalang mayroon pang nagtatago sa lugar. Pero bandang huli, nakatakas ang 6 na iba pa. Nakausap ng GMA News ang isang residente ng Barangay Santa Barbara na nakatakas na itago natin sa pangalang JV. Nakatakas mula sa kamay ng MNLF sa pamamagitan ng pagdaan sa kisame ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, isa sa mga ginagamit ng mga espiya ng MNLF para silipin ang posisyon ng mga sundalo ay mga bata na sa tingin niya ay may edad 9 na taon pababa. Kunwari naglalaro pero siyang nagtitimbre sa lokasyon at dami ng mga sundalo. Sabi niya, balik ka lang. Nang sabi niyo, MN. Ano ba sabi? Balik ka lang. Tapos? Ayun, takbo na kagad. Bata. Tapos, hindi nagsasalita yung bata? Yung pagka ko. Actually na sa pag-alis, nagsalita na yung MN na balik ka. So parang may binulong siya, sabi niya balikan. Takbo siya, babalik na po. Ang mga bata raw ay di niya kilala. Bago rin sa mga lugar ang mga ito sa kanyang tingin. Kasama ito ng grupo nang pumasok sa kanilang barangay. Halos kasunod ng kanyang pagtakas ay ang kapatid at kasambahay ni Father Michael Ufana. Samantalang kusang pinalaya ang kanyang ina na may sakit. Naiwan pa si Ufana at kanyang ama sa loob ng Santa Barbara. Isa sa mga inaalala ng kaparian sa Zamboanga ay ang kalusugan nito, lalo pat insulin dependent ang pari para sa kanyang diabetes. He is safe and he's still in the hands of his captors. But they are within the city and he's not harmed. And we are still hoping that he will be released very soon. Ma'am Jess, gaya nga po ng nabanggit ni Ian kanina lamang ay totally o karamihan, majority sa mga establishment dito sa Zamboanga ay sarado. Katunayan, habang kumakain tayo, bumibili ng pagkain dito sa isang fast food chain sa may Mayor Haldon Street kanina, ay ito na nga ang nangyari. Nagkabakbakan at pagtalikod lang namin ay sarado na. Ganito kabilis mag-react itong mga establishment na ito kung nais nilang magsara kahit pa may mga customer na nakapila o di kaya
ay bumibili. Ma'am Okay, Jess? Jiggy, bago kita kausapin, liwanagin ko lang. Yung binasa ko pong item kanina, kabilang daw dun sa mga na-hostage nga po ay yung 23 mga estudyante mula sa Zamboanga, Sibugay. Nandun sila sa Zamboanga nung nangyari po itong gulo ngayon na kino-cover nila, Jiggy. Okay, Jiggy, direct question, lumalala ba ang krisis o meron ka bang nakikitang parang improvement compared to the previous days o lumalala ba siya? Kung pagbabasehan natin yung mga nangyayari sa ground dun sa mismong Santa Barbara at Santa Catalina, Ma'am Jess, ay tila mas malala kumpara kahapon. Dahil itong bakbakan o habulan, yung mga engkwentro, nakaabot na dito sa may kalayuang lugar to itong Barangay Canilar, do sa Barangay Santa Barbara at Barangay Santa Catalina. Kumbaga parang lumalabas ngayon na mas kalat yung puwersa kahit maliliit ng MNLF at ito nga ay nagtatangkang lumusot sa mga checkpoint. Mas marami nagpapatrolya ngayon ng mga sundalo at pulis na napansin natin at ito nga nangyari may panununog pa na nangyari kanina o pagkasunog ng moske dito sa may Barangay Santa Barbara na hindi naman mapasok ng mga bumbero. Kaya kung masasabi natin kumpara kahapon masasabi natin mas malala ngayon at tinanong natin yung ibang mga tao kung meron bang negosasyon, partikular yung simbahan na isa nga sa mga nag-aalala rin dito sa kalagayan ni Father Ufana at meron naman daw negosasyon na ginagawa pero masasabi natin na talagang sa tingin natin base na rin sa payag ng MNLF talagang Malacanang o yung third party ang kanilang hinihintay para magsalita sa isyong ito. Okay, according to the latest information na nakuha natin, Jiggy, mukhang papunta raw dyan ang Pangulong Aquino mismo. Any information from the ground na nakuha niyo about that? Nasa social media yung impormasyon pero doon sa mismong kumbaga parang pinaka frontline ay wala naman tayong nakitang kumbaga preparasyon. Usually yung mga press, yung mga miyembro ng media natutunugan din yan. So hindi malayo na malaman natin yung kumpletong detalye niyan sa oras na lumapag yung Pangulo dito. Pero karaniwan din ay hindi ginagamit tong airport gaya nung ginawa ni Secretary Mar Rojas at ibang mga pasahero bumabiyahe papunta dito sa Zamboanga. So yun ang antabayan na natin kung sa Pagadian din ba siya lalapag o sa ibang airstrip na maliliit lalapag ang Pangulo, Ma'am Jess. Okay, Jiggy, paano ba kasi ang flow of information? Kasi nakinig ako dun sa press conference na ibinigay kanina ni Secretary Rojas, no? At siya mismo, maraming unverified information na sinasabi. Hindi klaro yata kung ilan ang hawak na hostage nitong MNLF faction na ito. Nung una sabi 20 to 30, tapos kahapon naging 168 dahil 200 naman yung sinabi ng mayor. Ngayon, ang binanggit niya yata dun sa press conference niya kanina, 60 to 80 ba? And sabi niya, unverified daw yun. Paano ba kasi? Parang, is there anyone with an accurate grasp of what's happening? Bukod sa media, although kayo, limited din yung movement nyo, mga kanto-kanto lang nakikita natin dito dahil nga may bakbakan So, paano ba natin makukuha ang totoong picture ng nangyayari ngayon dyan sa ilang barangay ng Zamboanga? Jiggy? Sa totoo lang, Ma'am Jess, wala talagang nakakapasok sa panig ng mga pulis o intelligence o sundalo dito sa mga hawak na barangay ng MNLF. Pero kung may nakakapasok man, ito yung mga taga-medical team o mga ambulansya na nagpupull out ng mga sugatan na mga kung sino man, sibilyan o di kaya rebelde. Pero wala silang pagkakataon para magbilang o di kaya mag-account sa mga hostages. Kanina nga, yung isa nakatakas na hostage, tinanong natin kung sa tingin niya marami pa ba. Kumbaga, parang bahay-bahay, may hawak na grupo yung MNLF at
doon sa kanilang barangay Santa Barbara, yung nakita lang niya, sa tingin daw niya, may 100 MNLF yung umiikot doon. Hindi raw siya makakuha litrato o makakuha ng video sa kanyang cellphone sa takot na rin na sila pagbabarilin. Kaya yung flow of information na ang pinanggagalingan lamang nito kung may nakalabas, nakapagkwento doon sa specific na lugar na kanyang kinalalagyan. Pero yung talaga nakakaikot na negosyador para i-account, very hostile kasi yung sitwasyon din Yes. dahil sa oras na may lumapit at walang clearance, kumbaga, o kaya ay sa tingin ng MNLF ay kalaban, talagang babarilin din nila at snipin, gaya na lamang nung mga bombero na hindi makaresponde sa sunog. So, ang pinakaklarong nakakapasok lamang sa pinakamalapit na area na pwede nila maging access, itong mga medical team, yung mga ambulansya, yung mga taga Red Cross, na gumagamit din ng mga white flags para ipakita na hindi sila kalaban itong mga grupo ng MNLF. Okay, Ma'am ang Jess. isa pang hindi klaro ngayon kung sino ang may upper hand, no? Kung sino ang may control ng sitwasyon. Kasi batay dun sa nakita naming video ninyo ni Ian Cruz, no? May tangking tsaka may mga sundalong magtatakang uusad, pero aatras din sila, magtatakbuhan sila. So kumbaga, not an inch gained on the part of the government troops, hanggang doon na lang. Tama yun, Ma'am Jess, kasi yung street na yun, yun yung Lustre Street na pinapasok ng tangke na nakita natin. At nakapwesto yung mga sniper ng MNLF doon sa dalawang palapag na bahay na pag-aari nila Father Ufana. Yun yung vantage point nila. So sa oras na pumasok itong mga tangke nila, talagang binabanatan ng mga sniper. So wala rin talaga silang magawa kundi umatras dahil wala silang klarong picture kung saan nakapwesto o saan hinahawakan itong mga hostages na ito. Kaya ang problema hindi rin talaga makapag-assault ng lubusan itong mga Marines, itong mga Scout Ranger at itong mga miyembro ng PNP. Ang isa lang sa pinaka na clear na area nilang malawak-lawak yung Zamboanga Medical Center. Yun, okupado yun ng mga sundalo. Pero sa kabila noon, yun okupado naman ng mga miyembro ng MNLF na nakita naman natin kanina, yung umuusok na moske, likod lamang yun ng ospital. Okay, ito ba ay matatawag na classic case ng urban guerrilla warfare? Kasi parang house to house ba ito, Jiggy? Yun ang isa sa mga posibilidad kung sakali magkakaroon ng talagang assaultong military at mabibitawan ng MNLF itong hostages. Sa mangyayari dyan, talagang CQB ang labanan, close quarter battle sa loob ng mga bahay at sa loob ng isang maliit na barangay na ito, particular itong Santa Barbara. At masasabi natin na kumbaga wala nga nakakalabas na MNLF, wala rin nakakapag-reinforce, pero hindi rin nakakagalaw masyado yung military dahil dun sa mismong hostages na hawak. So parang, kung sa chess parang medyo stale yung posisyon ng dalawang panig. Wala makagalaw na pareho at nagkakahintayan lamang. Kaya napaka-importante, napakalaki ng papel dito ng Malacanang at ng third party na binabanggit nila para mamagitan dahil gaya nga lamang nung kaso ni Father Ufana, pag hindi nakapag-inject ng insulin to, sigurado na madidelikado ang buhay nito. Kaya siguro hanggat maaga pa, marisolbahan na. Nakita naman natin yung mga press ko ni Secretary Marrojas, halos sa body count, kung ano lang yung visual, makita niya, mailabas, yun lamang talaga yung nabibilang at hindi pa eksakto o hindi pa talaga accurate yung bilang kung ilan ba talaga na hindi rin nagre-reconcile sa numerong hawak ng crisis committee na pinamumunuan ng alkalde ng Zamboanga, Ma'am Jess. Okay, so kumbaga at this stage, Jiggy, unimaginable na isipin mo na ito ay magtatagal at maging long drawn out na bakbakan, no? Kasi mahirap
nasa mga bahay-bahay itong mga rebelde at ito namang mga puwersa ng gobyerno ay hindi, sabi mo nga, hindi makagalaw hanggang placing lang sila ngayon, kumbaga. Opo, tama yun at intindihin din natin na itong mga dumarating din sa point na itong mga sundalo ito na nakikita nyo, yan nagugutom at nagiinit ng ulo, araw, gabi, nasa kalye yung mga yan. So, pwedeng maapektuhan talaga yung pamamaraan nila ng pag-handle ng sitwasyon habang ito'y tumatagal at habang ito'y nagiging mahirap sa kanya. Katunayan, yung nagtsatsaga yung iba dyan sa mga bukas na tindahan para bumili ng pagkain. Kanya-kanya sila nakita natin para bumili ng pagkain. So, kahit papaano may epekto ito sa operasyon nitong mga sundalong ito habang tumatagal itong nagpipigil sila ng emosyon, nagpipigil ng galit, nagtitiis ng hirap at ganun din yung epekto naman sa trauma, yung trauma ng hostages na inaabot. Yung iba nga, yung mga nakausap natin, hanggat maaari, kisame na lamang yung dinadaanan nila dahil alam nila na talagang pag nakita silang tumakas, babarilin din sila nitong mga miyembro ng MNLF. Kaya klaro naman talaga, day 1 pa lang, Lunes pa lang sa mga interview na natin dito kay Attorney Fontanilla, kumbaga sinasabi na niya yung gusto nila, ano yung magpapaatras sa kanila. Kaya siguro maganda rin na mapakinggan yung dalawang panig. May mga suggestions si Mayor Duterte. Kaya marami din na pwedeng suggestion na pakinggan para matapos ang krisis na ito. Okay, Ma'am Jess. maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan, Jiggy Manikad.